Umpisa na ang pagbabago sa mga dating batang kanto. May pag-asa kahit sino. Basta't kayang magbanat ng buto. Trabaho namin, ibalik ang dignidad sa mga tambay sa kanto. Magkaroon ng trabaho. Alas 9 ng umaga, eto kami, papunta sa isang liblib na lugar sa QC. Ang target namin, sila, mga tambay na nagagahan ng chips at brandy. Social na breakfast, al fresco mga padre. Mga chief, gandang hapon. Naghahanap ako ng mga tambay na mabigyan ng trabaho eh. Ano pong trabaho, sir? Ako nang bahala sa inyo. Basta trabaho, maayos. Magbabagong buhay kayo. Sila yung mga taga-kanto na nilayuan ng trabaho, naburyong sa dating trabaho o natanggal sa kanilang trabaho. Ang ending, marami sa kanila naging tanggero. Sampung tambay sanang tutulungan namin na maalis sa kanto. Ang naghihintay na gantimpala sa mga sino na naming tambay, ito. Hanap buhay na pwede silang maging permanente. Permanenteng mabura sa kanto na nakatanghod sa kisame. Apatan yan, apatan. Apat. Okay. At may job description na jobless. Sa pagkakataong ito, may naispatang opening ang Oplan Zero Tambay sa isang higanteng food processing company, ang CDO. Pero mabigat din ang hinahanap nila sa mga aplikante. For our production, some of the requirements very, very important to us, being a food processing company, is that number one, walang kulay ang buhok. Walang tattoo. Right? Tapos, hindi pwede, ang mga lalaki, hindi pwedeng mayroong hikaw. Kapag sila naman ay natanggap na, you go through a lot of screening. Kung pumasa sa height, then pasok ka sa susunod na step, which is testing. More on IQ, and then meron kaming personality test. Kailangan ka makapasa doon sa trade test sa loob ng production. Because dito natin malalaman kung talagang pupwede ka doon sa pwesto na ina-applyan mo. Sa 10 pinadala namin sa CDO para sa kanilang job interview, 2 ang hindi sumipot. Talaga naman, ayaw nyo magbago. Kaya ambay na lang kayo habang buhay. Hindi namin alam kung natakot, kinabahan o baka talagang may sakit sila sa bato. As in, batugan. Sa 10 sa kanila, 3 lamang pinalad na pumasa. At silang 3 ang tutuloy sa gagawing job screening dito sa Oplan Zero Tambay. 3 tambay ang natira. Ano ba talagang background nila? May ambisyon din ba sa buhay ang mga tambay? May cross-examination tayo para makilala natin sila ng todo. Ihimayin natin ang kanilang pagkatao. Bago namin gisahin sa question and answer ang mga tambay, kumausap kami ng isang eksperto. Pag sinabing tambay, galing yan sa root word na standby. At pag sinabing standby, automatically, wala kang ginagawa. Sinabi niya sa amin kung ano ang kultura ng mga tambay. Walang ginagawa, bakit? Maaring sila'y tamad. Sila'y walang trabaho. Sila'y mga nagiinom sa kanto. So, ni-label to, naging label siya, kaya naging negatibo ang term na tambay. Tingnan niyo mabuti kung ano ang mga qualities ng tambay.
Kain tulog, inom. Iba nakapagnakaw. Yung iba nag-i-snatch. Parang ayaw na magtrabaho, mas masaya sila dun sa ginagawa nila. Dito, sa interrogation room, ang mga tambay natin ay parang mga bawang. At ako ang gigisa. Ang unang destinasyon ng tatlong natira sa Oplan Zero Tambay ay ang aming interrogation room. Alam niyo na ba kung bakit kayo nandito? Tatlo? Hindi niyo alam? Oh, di ba nung kinuha kayo dun sa kanto, sinabi ko sa inyo, ang dahilan? Ano yun? Ano yung dahilan na yun? Trabaho, sir. Trabaho. Tsaka magbago, di ba? Sir. O ngayon pa lang, malimutin na kayo. Ba? Okay. Ito ang magsisilbing initiation rights ninyo. Ano yung sabihin ng initiation rights? Alam nyo? Frat, gang, na bago pumasok ka sa isang frat o gang, maging miyembro, binubugbog, dito walang bugbogan. However, gigisahin ko kayo, palalambutin ko kayo, dahil galing kayo sa ibang mundo, may sarili kayong mundong iniikutan, yan ay pagiging tambay. So ipiprepare ko kayo, yung transition na mangyari para kayo maging handa na sumabak at maging miyembro ng samahan ng mga taong nagbabanat ng buto. Ngayon pa lang kapag meron sa inyo at nagatubilit, bukas ang pinto, pwede kayong lumayas. Sige, meron kayong 2 segundo. Sinong gustong lumayas, sinong gustong magstay? Wala. Okay, sige kung ganon, umpisa na natin. Sige, umpisa natin kay Leo, labas muna kayong dalawa. Okay, Leo. Ayon dito sa aming research, inuuna mo raw ang alak sa pagkain at talagang sugapa ka raw sa alak. Alcoholic ka? May mga times sir na ano. Hindi, ba't ka tumatawa? Tumatawa ba ako? Nakakatawa bang tanong yun? Seryosong tanong, di ba? Dapat seryosong sagot. Meron mga time na Mga time na minsan nayayaya ng barkada ay walang kain. walang kain-kain, iinom ka. Nayayaya sir. Sa palagay mo, maganda sa kalusugan yon. Hindi sir. Okay, sabi pa rin dito sa research, kapag ikaw daw lasing na, kung saan ka abuti ng antok, doon ka natutulog. Parang aso, ano? Pag nabusog, tulog doon kung saan abutan. Hoy! Aso lamang ang umihi dito. Aso, wag kang umihi dito. Siguro ikaw, pag nakita mo yun, ihi ka lalo, ano? Yan ang mga gawain ng mga tambay. Kilalanin nating mabuti ang una nating tambay. Anong hanap buhay ba ang pwede sa kanya? Panganay pala si Leo. Kung di siya napapatrobol o nakapako sa tambayan sa kanto, nagpapakain siya ng baboy. Pero sabi ni Leo, madalas, masahol pa ang lagay nila kaysa mga alagang pinapakain niya sa kural. Yung kinakain lang namin, asin lang. Mag-iinit yung tubig, kamatis, yun, talo-talo na yun. Hindi nila binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng trabaho yung mga katulad namin. Laging contractual, 6 months lang. Okay, matigas daw ang iyong ulo. Ito, kailangan masagot mo ako ng maayos dito. Matigas ang iyong ulo at sumasagot ka sa iyong mga magulang. Okay? Paano na kung ikaw ay may trabaho, nabigyan ka namin trabaho sa isang kumpanya at ikaw ay napagsabihan ng supervisor at hindi ka sumunod at sumagot ka. First day pa lang, siba ka. Bakit mo sinasagot pa? Hindi mo nirespeto yung mga magulang? May oras sir na nasasagot ko sila kasi minsan medyo mainit nga ulo ko kasi dahil nangyayari sa buhay ko. Walang mabili ng alak kaya may tulong mo siguro. Pag yung sinumpong na yung episode na kailangan mo uminom ng alak. Ngayon, bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit ipagpapatuloy ko pa rin itong pag-i-interview sa iyo. Minsan na nasa sarili ko dahil ganun na lang yung nangyayari sa buhay ko. Parang wala nang kahinatnan. Kaya medyo pati sila nasasagot ko. Yan lang muna at nakapasa ka sa akin sa ngayon, ano? Dito sa unang phase na ito.
Okay. Pero hindi porket nakapasa ka ngayon, ibig sabihin, tanggap ka na sa trabaho. Meron pa mga ibang stages na dadaanan Yes, sir. para titingnan kung talagang ikaw ay qualified. Okay? Sige. Kinatisin natin ang susunod nating Kanto Boy sa pagbabalik ng Oplan Zero Tambay. Dito sa Oplan Zero Tambay, magbibigay daan lang kami para magbago ang mga taong walang magawa. Sa interrogation room ng Oplan Zero Tambay, si Ronnie. Parating on-call sa dati niyang racket. Pero di siya doktor o engineer, mga brad. Ang past life niya sa pag-empleo ay isang waiter. Pero kadalasan, madalas pa raw ang wait kaysa work. Napakalaking dagok ang rejection sa isang taong gustong magtrabaho. Ngayon, syempre, dahil palagi nare-reject, di anong gagawin nila? Itatambay na lang muna. Okay, sabi dito, mainitin ang ulo mo, madalas masabak sa gulo. Aba papainitin ko ulo mo ngayon, paano to? Magtatango tayong dalawa. Paano yan? Sa pagiging mainitin ng ulo po, hindi po naman ako nung kagaya na parang physical na nananakit. Bad mood lang po. Yan siguro ang dahilan kung bakit ikaw ay nasibak. Dahil dati ka nga waiter, ano? Nakipag-awit ka siguro sa customer. Hindi po sir, ano po yun? Parang on-call lang po ang waiter po. Susubukan ko yung abilidad mo sa pagiging waiter. Tingnan natin kung halimbawa na-match up namin yung experience mo sa trabaho available na meron kami. Sige, tayo ka kunyari. Tayo ka. Sige, tayo ka. Ikaw ang waiter. Ronnie, may ipis yan. Papalitan ko na lang po kung sakaling ano. Oo nga, alam ko papalitan nyo. Paano Sorry kung po, nakain ko yan, di nagkasakit na po. Abay, tinamaan ng linsek. Sorry po sir, hindi ako po humingi ng pasensya. So po sir, papalitan na lang po namin sir. Good. Buka. Magaling, marunong. Kung ako yung talagang totoong customer mo at gano'n ang pakito mo sa akin, lalapot ako. Pati asawa ni Ronnie, napapakunot nuna sa pagiging jobless niya. Wala nga siyang trabaho, tapos nangyayon pa siya. Parang hindi ba? Pangit naman, kumakain kami. Yung magulang niya nagpapakain, tapos umiinom pa siya. Ang pangit tignan. Yun yung madalas na yung pag-awayan. Pero kung di tumutungga, nagbabakasakali naman daw si Ronnie na makaswerte ng trabaho. Pag nag-a-apply naman kasi siya madalas, sakto lang, pamasahe lang. O pag uwi, kumain na ba siya, pagod ba, gano'n. Kasi hindi naman siya, wala, pamasahe lang talaga, dala niya minsan. Kasi wala naman kaming pagkukunan, mama lang niya. Inisip ko rin po na kung hindi para sa akin, hindi talaga eh. Kung para sa akin talaga yun. Sakali ko isipin ko, kung sakali tawagan ako na susunggabang ko agad. Pero kung hindi po ako tinatawagan, ang isip ko na hindi talaga para sa akin yun. Kasi ang kahirapan ay bunsod ng walang trabaho. So anong gagawin nila? Anong gagawin ng isang taong dahop sa buhay? Malamang na naghahanap din sila ng trabaho. Kaya lang, mas malaki yung pag-asa nila na hindi sila makakahanap ng trabaho. Anong gagawin nila? Tatambay lang sila. Madalas madamay sa gulo dahil sa barkada, so napapasama ka sa layot, gano'n. Sa ano po, kunyari po, sir, pag nagiinuman, Okay. minsan kasama ko, kumbaga may nakaaway lang. So hindi mo niisip yung sa kokote may anak boy, may anak ka na kamo, di ba? At ano mo mas importante, barkada, pamilya. Pero sa akin naman po, sir, aminado naman din po ako na talagang mabarkada rin po ako ng mga panahon na yun. Pero kung ikukumpara ko po talaga sa mga talagang tambay na yan, hindi po naman po ako ganun. May kasabihan, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Oo nga po, sir. Ano yung sabihin sa Tagalog yun? Kung anong barkada meron ka, ganun ka na rin. Okay, kapag nabigyan ka ng pagkakataon, ang gusto ko mangyari sa iyo, iwan mo na yung mga barkada mo yan, intindi mo yung pamilya mo. Sige, lumabas ka na, tawagin mo yung kasama mo. Salamat po. Dalawang tambay ng ating nakilala. Meron pang isa.
gigisay natin siya sa pagbabalik ng Oplan Zero Tambay. Rudy, pasok. Puka. Okay. Dito, sinasabi na madalas kang nag-uutang sa iyong girlfriend. Hindi naman po sa nangungutang, sir. Kailangan mo siguro yung pera para sa pamasahe at kung ano pa mga requirements sa trabaho. Kailangan mo siguro yung pera para sa pamasahe at kung ano pa mga requirements sa trabaho. O ba't ano nangyari? Hindi ka naging mapalad at Hindi rin ganun Malas? po. Hindi na rin nagiging mapalad sa mga nakukuha trabaho. Pag halimbawa na nag-a-apply ka sa iba ng ganun, trabaho na gusto mo, hindi mo nakuha. Iba yung binibigay sa'yo. Minsan, pag nire-reject ka nila, halimbawa na ganun, tapos kapag pinapaano ka nila pag yung trabaho na gusto mo, iba yung binibigay sa'yo. Una, sasabihin sa'yo, sige, training ka muna. Tapos pag katapos ng training mo, ganun na lang. sabihin ayaw mo ma-reject at kaya siguro na walang ka nang magkatrabaho hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Hindi naman po. May time pa rin po. Kaya lang talaga meron ka ng galit. Hindi Oo. naman lahat ng kumpanya lulukuhin ka. Yung binabanggit mo parang minumodus ka ng kumpanya. Kung sakaling ikaw matanggap sa kumpanyang ito, sinisiguro ko sa iyo, hindi mangyayari yan. Dahil itong kumpanyang papasukan mo, tatanggap sa iyo, isa sa pinakamalaking manufacturing food company. Okay? Kilala at respetado. Hindi to gagawa ng kalukuhan sa mga empleyado. Aalagaan ka nito. At kapag inalagaan mo rin yung trabaho, aasenso ka. Ako mismo nagagarantiya sa iyo niyan. Okay? Kung determinasyon lang pag-uusapan, malamang makikita nyo ang sarili nyo kay Rudy. Nakatuntong siya ng koleyo. Ginapang ang matrikula sa kursong Computer Tech. Ito, pinagmamalay ko to. Recognitions ko nung high school ako. One of the best sa mga computer dito. Second rank, dati ako ng third year high school, kaibigan. Yung mga medals na yan, nakuha ng mga magulang ko. Ito, mga plaque ng mga magulang ko yan. Tsaka itong mga medals na sa mga kapatid ko sa akin. Kung ang tao ay isang tambay, hindi mo lang makikita, hindi lang yung tao ang dapat tingnan. Ang titingnan mo din ay yung ginagalawan niya. Meron kang good side dito na hindi ka naniningil ng bayad sa paggawa ng computer. So marunong kang gumawa ng computer, parang katulad ng isang kasama Oo, mo. kaso basic lang po kasi ang sa akin po kasi software eh. Software. Opo. Pero yung sa troubleshooting po, basic, may alam po. Kasi may mga na-encountered na rin po ako na ganun. Okay, ba't hindi ka nagpapabayad? Sa Wala kang trabaho. Pagka Opo. tayo sa mag-utang ka sa girlfriend mo, di racket mo saan to, sideline, ba't tayo magpapabayad? Ano lang po kasi yan, kapag sa ibang tao, may time na nagpapabayad. Pero yung kapag halimbawa na katropa ko o kaya kabarkada ko yung mga ginagawa ko ng ganun, hindi ko hinihingian ng Parang bayad. pabor lang. Pabor lang po. Pumasa ka sa first base nung ginagawa namin pag-screen sa mga tambay para mabigyan ng trabaho at magbagong buhay. Okay na, tapos na tayong dalawa. Yes, sir. Ayos na, pwede ka nang lumabas. Okay. Kaya ako kayo pinatawag ngayon ay dahil gusto ko kayong makilala pa sa pamamagitan ng isang challenge. Nakikita nyo yung 3 boxes na yon? Simple lang ang gagawin nyo. Maglalagay kayo ng 3 bagay sa box na yon sa pamamagitan ng 3 clues na ibibigay ko sa inyo. At pagkatapos ay babalutin nyo. Naintindihan nyo yun? Yes, sir. Okay? Pero, isa-isa lang. Kayong dalawa, labas muna kayo. Siya munang unahin ko. Okay? Sige, labas na muna kayo. Usap muna kaming dalawa para sa instruction. Leonard, narito yung mga clues. Nasabi ko na sa'yo kanina kung ano yung dapat gawin mo. So ito na. Galingan mo dahil oorasan ka. Go!
35 seconds ka. Okay, Ronnie. Ito yung mga clue mo. Galingan mo at bilisan mo. Dahil inoorasan ka. Go! Five minutes and 25 seconds na ang kinakain mo sa ginagawa mo ngayon. Susunod mo kasama. Okay, Rudy. Narito ang iyong mga clue. Gandahan mo at bilisan mo. Alam mo nang gagawin, di ba? Sige. Dahil orasan ka. Ready? Get set, go! Kina, tapos na? 11 minutes and 42 seconds. Ang makeover sa pagbabagong buhay ng mga tambay. Mula itsura hanggang pag-asa, tatrabahuin sa pagbabalik ng Oplan Zero Tambay. Yes. Hindi nakuha yung kalyo ko yan. Ang makeover sa pagbabagong buhay ng mga tambay. Mula itsura hanggang pag-asa. Tatrabahuin. Hoy, panis! Di na mukhang tambay! Matapos dumaan sa isang matindi at nakakapikon na interrogation dito. Matapos dumaan sa isang pagsusubok sa isang challenge. Matapos ma-meet ang lahat ng requirements na kinailangan ng isang kumpanya upang sila'y makakuha ng trabaho. Ano kaya nangyari sa ating mga tambay? May pagbabago ba? May nag-aantay ba na hanap buhay para sa kanila? Tingnan natin. May nag-aantay ba na hanap buhay para sa kanila? Tingnan natin. Anak ng tipaklong, talaga naman. Ang laking pagbabago ah. Ngayon, kagalang-galang na kayo. Okay na okay ang forma nyo. Pag-usapan natin yung naganap na challenge, yung binigyan namin challenge sa inyo. At alam niyo ng dahilan kung bakit namin kayo binigyan ng challenge ay yun ay para lumabas yung inyong karakter. Unahin natin ikaw, Leo. Mabilis ka, 7 minutes and 35 seconds. Pero may isang mali ka. Alam mo yung mali mo? Hindi mo alam. Sabi, doon sa clue, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Okay? Tapos doon may raincoat at may sombrero. Ang nilagay mo, sombrero, yung sombrero na pang cowboy. Hindi mo nilagay raincoat, dapat raincoat yun. Diba? Mali ka ron. Pero okay lang. Isa mali mo. Ikaw naman, Ronnie, ikaw ang pinakamabilis. 6 minutes and 20 seconds. Pero, natatawa ako rito sa'yo eh. Doon sa clue na chichiryang matamis pang regalo kay Mrs. May pagpipilian ka doon. Chocolate, bulaklak. Papakainin mo si Mrs. ng bulaklak. May makahinagi sa iyo. O talaga. Ikaw naman, Rudy. Pinakamabagal. Parang pagong. Ikaw pagong. Pagal mo. Okay? 11 minutes and 32 seconds. Halos dobleng oras ang kinusuma mo. Pinag-aralan mo muna yung clue.
Concentrate ka, pagkatapos noon, pumunta ka doon, lahat kinuha mo na ng clue, kaya hindi ka nagkamali. Di ba? Kinuha mo na lahat ng clue at nilagay mo sa box. Doon na sa pagbabalot, ewan ko siguro nervous ka, nataranta ka, o gusto mong pagandahin yung pagbalot. Although mabagal nga, no, ulitin ko, para sa isang employer, para sa isang boss, medyo merong maganda doon sa ganong klaseng ugali. Ibig sabihin, pinag-iisipan mo muna, concentrate ka muna, ano ba itong pinapagawa sa akin? Magaling na ugali yun. Ano, gusto niyo malaman kung sino nanalo? Ang mananalo, maswerte. Ititreat namin kayo sa isang VIP spa massage. Pero disenteng masahe ito, ha? Baka may iba iniisip ng masahe, ha? Pagkatapos ng masahe, aba, all you can eat. Okay. Gusto niyo malaman kung sino nanalo sa inyo? Yes, sir. Gusto niyo talaga? Okay. Ito ang nanalo. Okay? Congratulations. Thank you, sir. Oo, ngayon ko lang siya nalaman. Kahit pa naging VIP ako kahit one day lang. Nung sa umpisa, sinabi ko sa inyo na meron trabaho kaming i-match up sa inyo sa isang kilalang kumpanya. Ngayon, malalaman ninyo, okay, kung sino sa inyo ang mabibigyan ng trabaho. Kung sino sa inyo ang mapipending muna. Umpisa natin kay Ronnie. Gusto kitang tumayo. Tayo ka. Meron ka asawa at anak, ano? Yes, sir. Pag nagkita kayo ng misis mo, ano yung unang reaksyon na ginagawa mo? Hinahalikan ko po. Hinahalikan mo siya. Ngayon, kinakailangan, yakapin mo siya at halikan mo siya na maigi sapagkat tanggap ka. Yes. Thank you, sir. Oh, sige. Sige. Sige, lumabas ka na. Usap pa kami dalawa. Sige, congrats. Sige, okay. Very good. Yung asawa ko, binigyan niya ng bagong pag-asa. Makakatulong ng malaki yung binigay niya ng trabaho. Tsaka maraming salamat. Kasi hindi na kami aasa sa mga magulang niya. Okay, Leo. Sige, tayo ka. Tayo ka. Sa palagay mo, Leo, Wala akong idea, sir. ang idea. Yes, sir. Pero alam mo, Leo, kung matatandaan mo, sinabi ko sa iyo noon sa unang pagkikita natin dito, try until you succeed, na huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin ikaw ay na-reject, katapusan na ng mundo. Diba? Naiyak ka. Hindi pa ako tapos eh. Well, Leo, congratulations, Padre. Yes. Tanggap ka. Thank you, sir. Okay, sige. Sa production ka. Sige, okay. Galingan mo, parang Leonard. Yung trabaho mo na yan, para sa yan, sa future mo yan. Kasi pag inayos mo yan, pwede kang ma-regular. Galingan mo. So, okay lang sa'yo na hindi ka matanggap. Ayos lang, sir. So, ano mangyari sa'yo? Anong gagawin mo? Siyempre, hindi mo pa rin pahabayaan yung sarili mo. Maghahanap ka pa rin ng trabaho. Aba, okay ka rin magsagot eh. Pero, Rudy, congrats. Maraming salamat, Tanggap sir. ka. Storage. Payo ko lang sana ako na pagbutihin niya ang kanyang trabaho, magsikap siya at magsipag. Huwag siya patamad-tamad doon sa kanyang trabaho. Sikapin niya na magampanan kung ano yung pinapagawa sa kanya doon sa pinapasukan niya. Habang pinapanood nyo ang istoryang ito, wala na sa kanto sina Leo, Rudy at Ronnie. Ang bagong tambayan nila ay ang CDO. Nagtatrabaho na si Leo at Ronnie bilang production crew. Samantalang si Rudy bilang storage crew naman. So, itong tatlo na to, kung masusundan nila yung ganong activity and requirements, they would have a very good employment with the company. And they can get a chance to be recommended for higher positions kung magiging maganda ang kanilang performance. Naging daan lang kami
Nasa 3 dating tambay na ang desisyon kung itutuloy nilang biyay sa pagbabagong buhay. 3 down, many tambays to go. Ako, si Rafi Tulfo, nagbibigay ng trabaho linggo-linggo dito sa Oplan Zero Tambay.